Karamihan sa mga lalaki ay naghahabol sa anino. Nakikiusap sa mga babaeng tinatrato sila na parang pagpipilian para sa kaunting pansin. Ngunit ang mga matatalino, habang sila'y umalis, tahimik na nagtatayo ng mga imperyo, nakikita nilang nilalamon ng dalamhati ang babae mula sa loob palabas. Kapatid, isipin mo ito. Paano kung mas makapangyarihan ang pakawalan kaysa humawak? Nagigising siya sa kawalan sa tahimik na pagkatapos, kung kailan ang iyong pagkawala ay umuugong ng mas malakas kaysa sa anumang debate. Sa dahan-dahang nag-aalab na kamalayan na tumatago sa ego, sa halip na sa maraming ingay. Hindi ka pa ba nakaranas noon? Inilagay mo ang buong puso mo sa isang relasyon, para tanggihan ka lamang na parang lumang balita. Ang nakakabahalang katotohanan ay ang kanyang paglayo ang nagiging kalayaan mo. Sa pagsisimula, tandaan na ang pagmamayari sa sarili, hindi ang paghihiganti, ang tunay na pinagmumulan ng lakas. Gawin mo itong hamon at salamin. Ikaw ba ang lalaking bumabangon o ang kumakapit? Batas na maroto. Ang takot na kumukonsumo sa kanya. Kapag nawala ang pangalan mo sa kanyang screen, nagsisimula siya sa isang panginginig ng pangamba. Isang banayad na lamig na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ito ang takot na makita kang muling mabubuhay nang wala siya. Hindi lang basta pag-miss ka. Sa psikolohikal na pananaw, nagmumula ito sa kakulangan. Ang iyong patuloy na presensya, na dati sagana, ay naglalaho ngayon na nagdudulot ng pagsabog ng dopamine sa kanyang otak. Tulad ng hangin, palagi kang nariyan at palagi kang mapagpatawad sa kanyang isipan. Gayunpaman, sinasabi sa atin ni na Epictetus at iba pang mga Stoiko na wala tayong kontrol sa kilos ng iba, kundi sa sarili lamang. Tumaya siya sa iyong katapatan. Iniisip na magpatutoy kang umikot ng walang hanggan habang hindi niya pinahalagahan ang iyong mga pagsisikap. Isipin ang eksenang ito mula sa pelikula. Nakabitin ang hinlalaki niya sa ibabaw ng profile mo habang nag-i-scroll siya ng hating gabi. Lumilitaw ang isang bagong kwento. Tumatawa ka kasama ang mga kaibigan sa isang bar na malabo ang ilaw, maginhawa ang iyong mga balikat at puno ng layunin ang iyong mga mata. Hindi siya makita sa larawan. Kumakabog ang tiyan niya. Masaya na ba siya? Tulad ng malayong kulog, umuugong ang tanong sa kanyang panloob na monologo. Bakit hindi ko yon nakita noon? Tanong niya, muling binabalik-balikan ang huli ninyong pagtatalo. Ang pagmamalaki, gayunpaman, ay bumulong, babalik siya. Ngunit ang pangamba ay sumigaw. Paano kung hindi? Makapangyarihang aral ito, kapatid. Ang kaalamang hindi nakasalalay ang iyong kaligayahan sa kanyang pag-apruba ay nagpapakita ng kanyang nasaktang ego. Pinag-usapan ni Nietzsche ang pagnanais sa kapangyarihan. Sa kasong ito, natatakot siya sa iyong muling nakuha na kapangyarihan. Mula sa pagiging tagasunod, naging tagapanguna ka, na lumikha ng buhay na mas maliwanag nang wala siya. Tanungin mo ang sarili. Ilang beses mo nang ibinaba ang iyong pamantayan para sa isang taong hindi karapat-dapat? Hayaan mong ang takot niya ang maging iyong motibasyon, yakapin ang pag-iisa, bumuo ng sarili mong landas, at panoorin kung paano yumuyurong ang mundo patungo sa lalaking nananatiling matatag. Batas 2. Ang pangangailangang wasakin ang katahimikan. Susunod ang pangangailangan, isang hindi mapakaling hila na nagsisimula bilang isang lumilipas na ideya at nagiging obsesyon. Nanginginig ang kanyang daliri sa ibabaw ng pindutang ipadala. Habang binubuo niya sa isip ang mga mensahe tulad ng, "Uy, kumusta na ang buhay?" At saka niya ito binubura. Ganito ang klasikong psikolohiyang pang-asal. Pinapalakas ng katahimikan ang pagnanasa sa isang paulit-ulit na siklo ng ugali na nabuo dahil sa sporadikong pagpapatibay ng mga naunang koneksyon. Ang kanyang kawalang interes ang lumikha ng puwang na ito. Ngunit na yon ay hinahabol siya nito, isang paalala ng shadow self ni Jung, ang mga hindi nasabing pagsisisi na nakatago sa ilalim ng ibabaw. Isipin mo siya na mag-isa sa kama, kumikislap ang telepono sa dilim. Binubuksan niya ang chat window ninyo at tinitingnan ang nakaraang palitan ng mensahe. Sumagot siya sa, "Magandang gabi mo," nang walang imek. Tumatakbo sa isip ko. Paano kung sasabihin ko lang ang basta-basta? Hindi niya mararamdaman ang aking pagkadismaya. Nag-aatubili siya. Naalala niya kung paano mo sinisimula ng bawat usapan.
at kung paano tinakpan ng iyong pagtitiis ang kanyang kakulangan sa pag-iisip. Hindi niya pinansin ang payo ni Marcus Aurelius na huwag hayaang kontrolin siya ng damdamin, na ginawang labanan sa kapangyarihan ang pag-ibig. Ngayon, kabaligtaran na. Ang iyong pagkawala ang nagpapatigil sa kanya upang harapin ang kaguluhang siya mismo ang nagdulot. Pare, narito ang walang palamuti na katotohanan para sa'yo. Kitang-kita ang kanyang kawalan ng lakas sa iritang ito. Nabawi mo na ang iyong disiplina, tumigil ka ng manghabol, at nagawa mo na ang pagbabagong yon? Pinapabaliw siya nito. Isipin mo, inang beses mo nang pinakain ang kanyang ego sa pamamagitan ng pagpapadala ng text na hindi sinagot. Hindi na ngayon. Ang hamon, paunlarin ang katahimikan bilang iyong depensa. Hayaan mong lampasan ng kanyang mga impulso ang iyong determinasyon. Sa paggawa nito, nagiging hindi matitinag at matiisin na mandirigma ka na humihila sa kanya pabalik sa pamamagitan ng iyong matatag na presensya sa kanyang kawalan kaysa sa mga salita. Ang sariling pinamumunuan na galit, Batas 3. Sumiklab ang galit habang tumitindi ang pagnanasa at lumalala ang pagkabalisa, ngunit nakatuon ito sa loob niya sa halip na sa iyo. Isang unos ng sariling paghusga na sumisira sa kanyang kapanatagan. Sinisisi niya ang sarili sa mga insulto, sa mga pagtanggi, at sa mga pagkakataong inuna niya ang pag-aaway kaysa sa pakikipagrelasyon. Sa pilosopiya, katulad ito ng idea ni Nietzsche tungkol sa resentiment. Kapag nakikita ng isang tao ang sariling kakulangan sa salamin ng pagkalugi, ang sama ng loob ay lumiliko papasok. Kung wala ang iyong nakapapawiing impluensya, ang apoy na pinagyaman ng kanyang emosyonal na hindi pagkahinog, ay ngayon ay siya nang nag-iisang nasusunog. Tumalang tayo sa eksena. Itinatago ng tubig ang kanyang mga emosyon habang siya ay naliligo at binabayo siya ng mga flashback. Anong dahilan at sumigaw ako sa kanya noong gabi niyon? Nagtatangka lang naman siyang tumulong. Naririnig niya ang iyong kalmadong tinig na nagsasabing, pag-usapan natin ito. Ngunit armado ng kanyang pagmamalaki, tumigil siya sa pakikipag-usap. Ngayon na mag-isa na siya, lalo pang lumalakas ang alingaw-ngaw sa bawat hindi nasagot na tawag, bawat biglaang tugon, at bawat pag-atake sa kanyang konsensya. Pinapaalalahanan tayo ni Epictetus na hindi ang mangyayari sa iyo ang mahalaga, kundi kung paano ka tumutugon. Nagkaroon siya ng masamang reaksyon at ang galit na ito? Sinusubukan ng iyong isipan na pilitin kang lumago, ngunit huli na ang lahat. Ito ang iyong pagpapanalo, kapatid. Ang iyong halaga bilang lalaking nagbigay ng katatagan sa gitna ng kanyang mga unos ay binibigyang diin ng kanyang galit. Nakawala ka na sa siklo at lumabas kang mas matatag. Ang nakakailang tanong, nagalit ka na ba sa sarili mo dahil pumayag kang tumanggap ng mas mababa? Gamitin ito bilang panawagan upang maibalik ang kaayusan at maiwasan ang kaguluhan. Ang aral na matutunan mo mula sa sariling idinulat niyang pagdurusa ay ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa pagpapahintulot sa kanya na harapin ang mga halimaw na dati mong napagtagumpayan. Ang tukso ng hindi pa hinog na pagpapala. Batas. Kapag kinilala niya ang katotohanan, tumitibay ang pagsisisi. Ang balon ay nalason ng kanyang hindi pa hinog na puso, hindi ng tadana o hindi pagkakatugma. Nalito siya sa pagitan ng kahinaan at katamaran at ginamit ang mga laro, emosyonal na pagsusulit, tahimik na pagtrato, upang itatag ang kanyang kapangyarihan. Mula sa psikolohikal na pananaw, ang pag-iwas sa tunay na koneksyon upang hindi magdusa ay isang halimbawa ng proteksyon ng ego. Pinili niya ang instinct na sinisira ang maaring naging walang hanggan, ngunit itinuturo ng istokismo ang pagtitiis sa pamamagitan ng dahilan. Isipin mo siya sa isang kapihan, nakatitig sa kanyang tasa habang sunod-sunod na tumutugtog ang mga alaala. Patuloy ko siyang sinubok, tinutulak ang mga hangganan para lang makita kung mananatili siya. Isa sa mga palagi mong sagot ay, nandito ako para sa'yo. Dayampaman, nagpursigi siya hanggang sa ikaw ay bumigay. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa paggalang sa sarili. Ang kung noon ko lang alam ang alam ko ngayon, ay mga nakakainis na bulong sa loob ng isip. Ang matinding kabalintunaan ay lumiletaw ang kanyang hindi pa hinog na sarili na kinakailangan sa proseso ng individuasyon ni Jong pagkatapos niyang mawala ang isang tao. Malalimang hamon, kaibigan.
Nalampasan mo na ang kanyang mga laro. Ngunit siyang nagdadalamhati na hindi siya kasing hinugmo. Isipin mo ang dami ng relasyon na nailigtas mo sa sarili mong kapahamakan. Tama na. Tanggapin ang polaridad. Ang iyong kapanatagan kumpara sa kanyang kaguluhan. Ang pagsisisi? Siyang magdadala ng pasanin. May kalayaan kang maghanap ng kasama na nagpapataas sa iyo sa halip na nagpapababa. Hayaan mong hubugin ka nito bilang matalino at hindi kumukompromisong pilosopong hari. Ang sakit ng nasayang na ginto, lalo siya nahihirapan sa pag-aaksaya ng talento, ng oras, ng isang natatanging espiritu na nagbigay ng hindi binibilang ang puntos. Ikaw ang arketipo, ang angkla sa gitna ng unos, ang tagapakinig sa kabila ng kaguluhan. Ang pagkabalisa sa pagkawala ay psikolohikal na pinapukaw nito. Mas mahigpit na kumakapit ang mga tao sa mga bagay na nawala. Sa pilosopiya, ito ay si Epictetus tungkol sa pagpapahalaga sa tunay nating pag-aari, ang iyong integridad, na binaliwala niya hanggang sa ito'y mawala. Isipin mong nakaupo siya sa isang bangko sa parke, pinagmamasta ng mga magkasintahang dumaraan. May isang lalaki na ginagaya ka sa paghawak sa kamay ng kanyang kapareha ng may tahimik na lakas, isang kislap ng selos. Iyon tayo, hanggang itinapon ko ito. Sa paghahambing niya sa mga manliligaw, ang iyong lalim ay nalalampasan ng kanilang mababaw na kaakit-akit. Nang hindi ko ito nararapat, ipinaglaban niya ako. Amin ang panloob na monologo. Hinahabol siya ng walang katapusang pag-uulit ni Nietzsche. Mararanasan ba niya muli ang pagtanggi? Hindi, pero sa pagbabalik tanaw, nakakatawa. Kapatid, ang nakapagpapasabog na katotohanan. Pinatutunayan ng sakit na ito ang iyong halaga. Hindi na tinag, tumaas ka. Balikan mo ang nakaraan. Inisip ba niyang hindi ka gaanong mahalaga? Ang aral, ingatan mo ang iyong pagkatao. Maging kakaiba at mahalaga. Nasa kanyang pag-alala ang iyong kapangyarihan. Ang mabuting lalaki ay hindi na mamanhik. Siya ay nagtatayo. Hayaan mong ang kanyang pag-aaksaya ang maging iyong kayamanan na binabago ang pagkalugi tungo sa hindi matitinag na pagmamay-ari sa sarili. Batas 6. Ang desperadong pagsusumikap na ayusin. Umusbong ang pagnanais na ayusin ang bitak. Hinahabi ng kanyang isipan ang mga pantasya ng pagkakasundo. Nagbabalak siya ng mga pagkikita, bumubuo ng mga paumanhin, na hinihimok ng cognitive dissonance. Pinupunan ng puwang sa pagitan ng kanyang mga ginawa at ng kanyang mga pinaninindigan. Ngunit nagbabala ang pilosopiya. Ang pananang panahon ay tumatagos sa isang direksyon lamang. Hinimok ni Marcus Aurelius na mabuhay sa kasalukuyan. Siya ay kumakapit sa isang muling isinulat na nakaraan. Nagaganap ang tagpo. Naglalakad-lakad siya sa silid, hawak ang telepono. Kung sasabihin ko ito, baka makinig siya. Inuulit-ulit niya sa isip ang mga replika. Naiintindihan ko na ngayon, nagbago na ako. Ngunit bumabagsak ang iyong katahimikan, isang pader ng natamo ng kawalang interes. Tumitibok ng mabilis ang puso niya. Paano kung huli na ang lahat? Sumabog ang pagitan. Binalik mo ang kontrol. Nabunyag ang kanyang kahinaan. Lalaki. Sinusubok ng hamong ito ang iyong determinasyon. Siya na ngayon ang naghahabol. Ngunit lumago ka na lampas sa habulan. Pagnilayan. Ilang beses mo lang inayos ang hindi na maayos. Ang aral, igalang ang iyong mga hangganan. Hayaan mong gumagsak ang kanyang mga pagnanasa. Sa iyo, ang matatag na landas ang patuloy. Sa pagkakahawak ng pagtanggi, siya'y natututo. Sa pagtanggap, ikaw ang nagwawagi. Batas 7. Ang huling sumisikat na kabihiran ng iyong halaga. Sa wakas, dumadagsa ang kamalayan na parang alon. Hindi ka lang mabuti, hindi ka mapapalitan. Dumalaki sa alaala ang maliliit na kilos, ang matatag mong kamay, ang kalmado mong mga salita. Sa psikolohiya, sumisigaw ang idealisasyon pagkatapos ng pagkawala. Sa pilosopiya, ito ang realisasyon ng anima ni Jung, ang pagkilala sa banal sa dati pinababayaan. Tumututok sa kanya sa tahimik na pagninilay, isang larawan mo ang nagpapaluha. Siyang nakakita sa akin tunay. Bumuhos ang pagsisisi. Kailangan kong magbago, hindi siya.
Umiikot ang tinig ni Epictetus. Mag-focus sa nasa iyong kapangyarihan, na yon, ang sa kanya ay pagmumuni-muni sa nakaraan. Kapatid, pinatutunayan ng madaling araw na ito ang iyong biwa. Nalampasan mo na. Ang pagsasanib. Hinahabi ng mga batas na ito ang isang tapiserya ng kanyang kaguluhan. Takot tungo sa galit, pagsisisi tungo sa pagkaunawa, na sumasalamin sa iyong paglalakbay mula sa tagapagbigay tungo sa tagapangalaga ng sarili. Ipinapakita ng sikolohiya na binabago tayo ng pagkawala. Hinihikayat ng pilosopya na lampasan natin ito. Ngayon, sabihin mo sa akin kapatid, ikaw pa ba ang lalaking naghihintay sa anino? O ikaw na ang naguutos sa iyong kapalaran na nag-iiwan ng mga alingaw-ngaw na bumabagabag sa mga hindi karapat-dapat? Mag-post sa ibaba. Mula sa ang lungsod mo, hinango ang iyong kapangyarihan. Palakasin natin ang kapatidang ito.